pumasok na kasi sila eh, hindi na tumakis eh. Hindi ko na talaga akalain na bubuhayin nila ako kasi tinatay nila na yung alaga ko. Jimmy Pacheco hindi akalain na buhay pa siyang makaliligtas sa kamay ng Hamas militants. Isa pang Pilipino na pinalaya rin ng militant rebels, sumasailalim na sa medical evaluation. You can pass through the vicinity of Ayungin Shoal, but definitely BRP Sierra Madre is not your final destination. 40 barkong sasama sa civilian convoy sa West Philippine Sea, kailangan pang kumuha ng permit sa Maritime Industry Authority o Marina bago makapaglayag ayon sa Philippine Coast Guard. Smartmatic, diniskwalipika ng Commission on Elections sa pagsali sa anumang public bidding para sa 2025 election. Smartmatic, lubos na ikinadismaya ang desisyon ng COMELEC. But we are now proposing to DOTR a change of policy. It doesn't matter the speed with which you run, but the place where you run. Kung sa tabi lang ng bahay niya yan, okay lang yan. No? Pero oras na nilabas mo yan sa main thoroughfares, kailangan registrado yan. E-vehicles na walang rehistro, pinag-aaralang ipagbawal ng LTO na dumaan sa major roads. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nakatakda pang pag-usapan ng Philippine Coast Guard at atin ito movement ang gagawing civilian convoy sa West Philippine Sea sa December 10. Ilan sa alamin ng PCG ay kung ilan ang sasama at anong klasing barko ang kanilang gagamitin sa supply mission na ito. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. You can pass through the vicinity of Ayungin Shoal, but definitely BRP Sierra Madre is not your final destination. Hindi talaga papayagan ng Philippine Coast Guard na makarating sa BRP Sierra Madre ang civilian convoy na magdadala ng supply at regalo sa mga tropa ng pamahalaan at mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kaligtasan at kapakanan ng mga ito ang pangunahin nilang isinasaalang-alang. Sinabi ni Tariela na kung lubhang delikado sa government forces ang paglalayag sa lugar, mas lalo na sa mga sibilyang nais dumaan sa lugar na inaangkin din ng China. Alam naman ng publiko kung gaano kapanganib ito. The Chinese Coast Guard vessels, sigurado talagang magdideploy sila ng mas maraming barko dito together with the Chinese Maritime Militia. At sa presensya ng mga Chinese forces na to sa palibot ng Ayungin Shoal, at there's a high possibility na sasalubungin sila nitong mga Chinese Maritime Forces na to. Nasa 40 barko ang inaasahang sasama sa convoy na magjo-jump off o manggagaling sa El Nido, Palawan. At bagamat pumayag na ang National Security Council na dumaan ito sa may Ayungin Shoal, kailangan muna itong makakuha ng permit mula sa Maritime Industry Authority bago maglayag. On the part of the Philippine Coast Guard, pag-uusapan pa natin ang kaligtasan ng sasama dito sa Christmas convoy. Una sa lahat is yung vessels na gagamitin nila. Dapat ito ay talagang intended na watercraft to carry passengers. No? Hindi natin pwede silang payagan na fishing vessel or sasakyang pangisdaan. They also need to seek permission from the Maritime Industry Authority to allow them to sail from El Nido going to the West Philippine Sea. Labis namang ipinagpapasalamat ng PCG ang hakbang ng Atin Ito movement na makabahagi ng tulong at makapagpahayag ng pasasalamat sa mga nagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit nakiusap na kung maaari ay ipagkatiwala na lang sa kanila o di kaya ay sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan ang pagdadala ng supply para na rin sa kanilang kaligtasan. Ryan Lacalale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na accounted ng lahat ang mga Pilipino na naapektuhan ng nangyaring gera sa Israel at Gaza.
Ito'y matapos na palayain na rin ang isa pang Pilipino na kasama sa mga hostage ng Hamas militant group. Ito ang balita ni Joan Nalo. Pumasok na kasi sila hindi na makis eh. Hindi ko na akalain na bubuhayin nila ako kasi tinatay nila na yung alaga ko. Hindi lubos akalain ni Jimmy Pacheco na makaliligtas pa siya ng buhay mula sa kamay ng Hamas militant group. Isa si Jimmy sa mga hinostage ng rebelding grupo nang sumalakay ito sa Israel noong Oktubre. Kwento niya, pinatay ng mga ito ang kanyang inaalagaang employer, kaya't hindi niya akalain na bubuhayin pa siya ng mga ito. Ayon kay Jimmy, dumating pa sa punto na halos nawala na siya ng pag-asa na makita pang muli ang kanyang pamilya na iniwan dito sa Pilipinas. Nung nasa city pa ako ng Gaza, wala na talaga akong pag-asang mabuhay at wala na akong pag-asang makabalik sa pamilya ko. Humugot ako sa unang-una sa Panginoon eh. Dasal ako ng dasal, pangalawa sa mga anak ko, kaya ko to ako. Labis ang pasasalamat ni Jimmy na ngayon ay nasa ligtas na siyang kalagayan at naghihintay na lamang ng pagkakataon na muling makasama ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Pinasalamatan rin ito ang lahat ng mga tumulong upang ligtas siyang makalaya sa kamay ng Hamas militants. Unang-una po ang Panginoon, papasalamat po ako sa Kanya. Pangalawa po, gobyerno po ng Israel, tinulungan po nila akong ilabas. Gobyerno po ng Pilipinas, sa embahada ng Pilipinas na nandito sa Israel. Tsaka lahat ng tumulong na ipagdasal sa akin na makalawas ako. Salamat po sa inyo, hindi po nga po kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Samantala, pinalaya na rin ng mga rebelding grupo ang isa pang Pilipino na kasama rin sa binihag ng mga ito. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ligtas nang nakabalik sa Israel ang ating kababayan na si Noraline Babadilla, ang ikalawang Pinoy na hinostage rin ng Hamas. Labis ang pasasalamat ni Presidente Marcos sa mga opisyal ng Israel na tumulong para sa ligtas na pagpapalaya kay Noraline. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang papel na ginampanan ng gobyerno ng Egypt at Qatar upang matagumpay na mapalaya ang ating kababayan at iba pang mga binihag. Nagpasalamat rin ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers sa lahat ng mga tumulong upang mailigtas ang mga kapwa nating Pilipino sa Israel na dinukot ng mga rebelding grupo. At ngayong ligtas na si Noraline Babadilla, masayang ibinalita ni PBBM na sa ngayon ay accounted na ang lahat ng mga Pilipinong naapektuhan ng gyera sa Israel at Gaza. Joan Nalo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, kasalukuyang sumasailalim sa medical evaluation si Noraline Babadilla matapos na makalaya mula sa kamay ng Hamas militants. Ayon sa Israeli Embassy in Manila, masaya sila na nakalaya na si Noraline makalipas ang 53 araw. Sa ngayon ay nasa Tel Has-Homer Hospital sa Israel ito upang masiguro na maayos ang lagay ng kanyang kalusugan. Isang dual citizen si Noraline Babadilla. Sa ngayon ay inaasikaso na ng mga otoridad ang pagpapauwi kina Pacheco at Babadilla. Aalis muli bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Dubai, United Arab Emirates upang dumalo sa United Nations Climate Change Conference o COP28. Ilang mahalagang usapin ukol sa pagbabago ng klima ang isusulong ni Pangulong Marcos sa naturang International Forum. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We will use this platform to rally the global community and call upon nations to honor their commitments, particularly in climate financing. Sasamantalahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang padalo sa 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change o COP28 upang ipanawagan sa mga nasyon ang kanilang commitment sa climate change mitigation programs, partikular na ang ukol sa financing. Ito ang binigyan diin ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng ceremonial turnover ng People's Survival Fund o PSF sa Malacanang kanina. 5 climate change adaptation projects ang naaprubahan para sa ilang lokal na pamahalaan na may kabuuang halaga na 539.44 million pesos. Mahalaga para kay Pangulong Marcos ang pagdalo sa Climate Change Conference bukas dahil isa ang Pilipinas sa mga bansang lubhang naapektuhan ng pagbabago ng klima.
Kabilang sa epekto ng climate change ang mga malalakas na bagyo na naramdaman na ng Pilipinas. Kaya ang Loss and Damage Fund ang pangunahing isusulong ng Pangulo sa COP28 upang masuportahan ang mga pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng climate change. Ang pondong ito ay inaasahang manggagaling sa mga kontribusyon ng mga malalaking bansa o pribadong sektor. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, hindi biro ang kinakailangang pondo ng Pilipinas para sa mga programa nito sa climate change. Unfortunately for us, this figure is in the trillions. We are not alone. Many of the small countries as well are also needing a great deal of assistance, both for adaptation and mitigation. Bago ang pagdalo sa COP28, haharap muna si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Dubai. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for United Nations Maria Teresa Almuhela, nasa 12 bilateral meeting ang dadaluhan ng Pangulo sa sidelines ng COP28. Sentro pa rin ng Climate Change Conference ang usapin ukol sa enerhiya, pondo at supply ng pagkain. High on the agenda is fast-tracking the energy transition, delivering and enhancing climate finance, and of course, resilient food systems. Mahigit 140 heads of state, governments at royalties ang kumpirmadong dadalo sa COP28. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kinumpirma ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang pagpapatuloy ng 2 reclamation projects sa Pasay City. Ayon sa kalihim, dumaan ito sa mga technical conference at nakitaan na sumunod sa kinakailangang requirements. Nilinaw ng DNR Chief na ang kanilang trabaho ay mag-evaluate at mag-assess ng compliance. Ngunit ang lifting ng suspension ay nasa kamay na ng Philippine Reclamation Authority o PRA. There were several technical conferences called because there were some findings and observations. And after they complied with what was required, documentation-wise, and then review-wise as well, overall, the DNR actually submitted a report, and they had in fact substantially complied. Imumungkahi ngayon ng Land Transportation Office sa Department of Transportation na i-require ang rehistro sa mga electronic o e-vehicles na dumadaan sa major roads. Bukod sa vehicle registration, ipinapanukala rin ng LTO na dapat ay mayroon ding lisensya ang mga nagmamaneho nito. Ang planong ito ng LTO ay kasunod ng dumaraming e-bike at e-trikes na nasasangkot sa mga aksidente sa kalsada. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang mahal kasi ng tricycle dito, 30 pesos per head eh. Eh di kung halimbawa susunduin ko yung mga anak ko, mas makakamura kami. Tsaka hindi naman siya ganun ka-access sa battery. Gamit ni Richard ang kanyang e-trike sa paghahatid sundo sa kanyang mga anak sa pagpasok sa eskwela. Ito rin ang gamit niya kapag mamamalengke para makatipid ng gasto sa pamasahe kaysa mag-commute o sumakay ng tricycle. At dahil walang umiiral pa na malinaw na regulasyon para sa mga e-vehicles, walang rehistro ang e-trike ni Richard at minamaneho niya ito kahit wala siyang driver's license. Sumusunod naman din kami sa gilid lang naman din kami. Hindi naman kami gumigit na. Maliban na lang kapag magko-cross lang kami sa kabilang side, yun. Pero kung diretso lang yung takbo namin, gilid lang. Gilid lang talaga yung hanggat maaari kung may bike lane, sa bike lane pa rin. Ayon sa Land Transportation Office, may mga natatanggap silang report ukol sa mga aksidente sa mga pangunahing kalsada kung saan madalas nasangkot ang mga e-vehicles. At dahil mabagal ang speed limit nito, may pagkakataon rin na pinagmumulan ito ng pagbagal ng traffic. O masyadong mabagal rin naman, lahat ang tala sa traffic. In fact, sa EDSA, may makikita tayong scooter riders. Kaugnay nito, pinag-aaralan ngayon ng LTO na imungkahi sa Department of Transportation na i-require na ang mga e-vehicle na irehistro bago magamit sa mga major at secondary roads. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, base sa umiiral na regulasyon, kapag nasa 25 km/h lamang pababa
Ang mga e-vehicle gaya ng e-bike at e-trike, hindi na ito kailangang irehistro. Bukod sa vehicle registration, nais rin ng LTO na ipatupad ang pagre-require ng driver's license sa mga e-bike o e-trike. Kinakailangan rin na hindi bababa sa 16 years old ang edad ng magmamaneho. We are now proposing to DOTR a change of policy. It doesn't matter the speed in which you run, but the place where you run. And kung sa tabi lang ng bahay niya yan, okay lang yan. Pero oras na ilabas mo yan sa main thoroughfare, kailangan na-isrado yan. Sa susunod na linggo, magkakaroon umano ng EXECOM meeting ang LTO sa Department of Transportation. Ayon sa ahensya, doon nila planong imungkahi sa DOTR ang nais nilang pagbabago sa mga polisiya para sa pagmamaneho ng e-vehicles. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang probisyon kaugnay ng kontrobersyal na Confidential at Intelligence Funds o CIF ang ipinasa ng Senado para mas masigurong magagamit ito ng wasto. Samantala, hindi naman nagalaw sa bersyon ng Senado ang panukalang CIF ng Opisina ng Pangulo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Mahalaga ang pambansang budget, hindi lang pondo ang pinag-uusapan, mga plano at polisiya. Minsan nga may nabubuksan na investigasyon. Lusot na sa Senado ang panukalang 5.7 trillion peso national budget para sa susunod na taon. 21 senador ang bumotong pabor habang wala namang tumutol. Nag-abstain si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel bilang pagtutol sa pag-certify as urgent ng Pangulo sa budget kahit wala naman anyang emergency na kinahaharap ng bansa para tugunan ito. So I will not object anymore. I'll just make a manifestation of my continuing objection to the use of a presidential certification for the budget when I do not see any emergency or calamity right before us, which will be addressed by the certifications. Ayon kay Senator Juan Edgardo Sani Angara, kasama sa bersyon ng Senado ang pagbabawal sa paggamit sa contingent fund para ipangdagdag sa Confidential at Intelligence Fund o CIF ng mga ahensya ng gobyerno. Bunso nito sa ginawang paglilipat noong nakaraang taon na 125 million pesos mula sa contingent fund papunta sa Office of the Vice President bilang confidential fund na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senator Pimentel, walang mambabatas na nangahas gumalaw ng CIF ng Office of the President. Question noon ni Senator Pimentel ang hinihiling na 2.3 billion pesos na intelligence fund ng Pangulo dahil naniniwala itong sa security agencies nang dapat ibinibigay ang intel funds na silang eksperto sa intelligence gathering. Bukas November 30, tatalakayin na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 2024 National Budget. Dito pag-iisahin ang magkakaibang probisyon sa bersyon ng Senado at Kamara ng pambansang pondo. Si Senator Angara na chairman ng Senate Committee on Finance ang mangunguna sa Senate Contingent. Planong mapirmahan ni Pangulo Marcos Jr. ang pambansang pondo bago magtungo sa Japan sa susunod na buwan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Digital Infrastructure Group na i-certify bilang priority legislation ang tatlong panukalang batas na nakabinbin sa Senado. Kabilang sa mga panukala na ito ang Cyber Security Act, Anti-Mule at Online Site Blocking Act. Sa pamamagitan ng mga panukala na ito, mapapalakas ang hakbang para maprotektahan ang public digital assets at malabanan ang iba pang uri ng cybercrimes. Ayon kay Pangulong Marcos, titignan niyang mabuti ang mga panukalang batas na ito at kung ano ang maaaring gawin upang agad itong umusad sa Kongreso. Minamadali na ng North Atlantic Treaty Organization o NATO allies ang Turkey na aprubahan ang natigil na bid ng Sweden sa pagsali nito sa military alliance ng mga bansa. Tanging ang Turkey at Hungary na lamang ang hindi sumasang-ayon sa aplikasyon ng Sweden. 18 buwan na ang nakararaan na siyang ikinababahala ng ibang mga kaalyado. Ito ang balita ni Daryl Angles.
Sweden's membership will make NATO stronger and all of us safer. So I welcome that the Turkish parliament has begun its ratification process. I count on Turkey and Hungary to complete the ratifications as soon as possible. Maliban sa Turkiya at Hungary, umaasa ang 29 na kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO araw ng Martes, November 28, na formal na tanggapin ng Sweden sa alyansa sa pulong ng mga foreign ministers sa Brussels. Subalit natigil ang proseso sa committee level ng Turkish Parliament. Minamadali na ng mga NATO allies ang Turkiya na aprubahan ang natigil na bid ng Sweden na sumali sa military alliance. Samantala, sinimulan ng Turkish Parliament pagdebatihan ngayong buwan ang aplikasyon ng Sweden matapos ilunsad ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang proseso kasunod ang isang deal sa NATO summit noong July. Ibinaba naman ng Sweden at Nordic ang kanilang long-standing policies ng non-alignment at nag-apply na sumali sa US-led military alliance sa pagsisimula ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022. Ayon rin kay US Secretary of State Antony Blinken, dapat pagtibayin na sa lalong madaling panahon ang aplikasyon ng Sweden. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binalaan ng isang Chinese official ng Australia sa anumang Navy movements sa East at South China Seas. Kaugnay ito ng isang insidente sa teritoryo ng Japan kamakailan kung saan nagtamo ng injury ang isang Australian diver at ang pagsali ng Australia sa Pilipinas sa pagpapatrolya sa South China Sea. Ito ang balita ni Tricia Rino. Maaaring masira ang ugnayan ng China at Australia. Kaya naman hinihimok ng isang Chinese official na ipaalam ng Australia sa China ang kanilang mga paggalaw sa East at South China Sea upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Noong November 14, nasa tubig ang ilang naval divers ng Royal Australian Navy upang alisin ang fishnets na kumapit sa propellers ng Royal Australian Navy frigate HMAS Toowoomba sa territorial waters ng Japan. Bagamat nagbabala na may isinasagawang diving operation sa lugar, nagpakawala ang Chinese vessel ng hull-mounted sonar pulses. Kaya naman napilitang umahon ang Australian divers para sa isang medical assessment at nakapinsala sa tainga ng mga ito. Ipinalawanag naman ng head ng International Department ng Chinese Communist Party na si Liu Jianchao na ang sonar incident ay nangyari sa teritoryong pinag-aagawa ng Japan at China. Ipinagtaka rin umano ng China kung bakit mayroong Australian Navy doon. Ang kaparang Australian vessel na Toowoomba ay sumali na rin sa pagpapatrolya sa South China Sea sa unang pagkakataon noong Sabado sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Dagdag pa ni Liu, ang dahilan umano ng pagkakaroon ng Australian naval ships ay upang makontain ang China. Para naman sa Australia, nare-respeto nito ang karapatan na magsagawa ng freedom of navigation at overflight na nakabatay sa international law. Tricia Rino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hanggang ngayong araw na lamang ang pagsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato sa katatapos na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Babala na bukod pa doon sa seryosong aligasyon ng katiwalian, bagamat sinabi ng COMELEC, hindi naman talaga napapatunayan yung isyu ng katiwalian sa mga nakaraang eleksyon na nating national elections mula pa noong 2010, nagkaroon na rin ng 2016 elections at itong 2022 national elections June. At itong desisyon ng COMELEC Andbank na ito, Dante, ay pinal na at hindi na pwedeng maghain pa ng motion para i-reconsider itong Smartmatic. Yes, June, tama yun. Dahil ito ay desisyon na nga ng COMELEC Andbank. Ang sinasabi dito kanina ni Chairman Garcia, ito ay executory na, kaagad-agad. Ibig sabihin, epektibo na agad itong kanilang nagiging desisyon at inaasahan natin na ang maaring recourse na lang kung gusto pang umapila ng Smartmatic
ay sa atin ang kataas-taasang hukuman o sa Supreme Court. Jun. Maraming salamat, Dante Amento. Paso na ang lisensya ng baril na ginamit ni Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa pagwawala sa isang bar sa Quezon City noong linggo ng umaga. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, ito ang lumabas sa verifikasyon na sinagawa nila sa PNP Firearms and Explosives Office o FEO. Ito ang balita ni Leia Ilagan. When you violated a law, kahit kabaro ka o kapwa ka namin police, we will arrest you, we will file case against you, and we will detain you. Nananatiling nakakulong sa Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ng QCPD si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong. Si Abong ay nahuli ng mga tauhan ng QCPD matapos na magwala at magpaputok ng baril sa isang bar sa Quezon City noong linggo ng madaling araw. Ngunit ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, expired ang lisensya ng baril na ginamit ni Abong sa pagpapaputok ng baril. Based on record coming from the CSG FEO, ay expired yung lisensya ng baril na nakumpiska doon sa kanya during the incident. Yung firearm na na-recover sa kanya sa crime scene ay nasa crime lab yun, no, sapagkat sinubject sa ballistics, at yun ay magiging ebidensya natin sa pag-file ng sa kaso dun sa kanyang illegal possession of firearms at dun sa illegal discharge of firearms. Sinabi pa ni General Maranan na kumpirmado ding nagpaputok ng baril si Abong matapos na magpositibo ang isinagawang ballistic exam ng forensic group. Hapon ay nilabas ng forensic group ng PNP yung ballistic examination ng kanyang baril na nakumpiska sa kanya at yung dalawang basyo na na-recover dun sa crime scene. And the result is yung dalawang basyo na isinubject sa laboratory examination, sa ballistic examination, ay confirm na galing doon sa firearm na nakumpiskate sa kanya. Kaugnay ng insidente, sumulat na ang QCPD sa Firearms and Explosives Office upang ipa-revoke ang license to own and possess firearms, firearms registration, at permit to carry firearms outside of residence ni Abong. Si Lieutenant Colonel Abong ay nahaharap sa mga kasong alarmant scandal, illegal discharge of firearms, slander at physical injury. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang problema ang Department of Justice sa pagbibigay ng pamahalaan ng amnesty sa ilang rebeldeng grupo kabilang ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CPP, NPA, NDF. Sa inilabas na statement ng DOJ, sinabi nito na naunawaan nila na ang hakbang na ito ay para sa pagsusulong ng kapayapaan at national reconciliation. Handa rin silang umalalay sa National Amnesty Commission sa pagpoproseso ng applications for amnesty. Gustong imbestigahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang aligasyon mula sa ilang dating rebelde na miyembro umano ng Communist Party of the Philippines o CPP ang kongresista at recruiter din umano ng New People's Army. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. Ito si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice na mag-NPA. Pero, he's part the body na nagre-recruit for the NPA. Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government.
Isusulong din anya ng senador na amyendahan ang party list system law para hindi na umano magamit ng mga miyembro ng mga rebeldeng grupo para makapasok sa Kongreso. Sa isang pahayag, tinawag ng Kabataan Party List na sirang plaka at walang katotohanan ang mga paratang laban kay Representative Manuel. Hindi rin anila ito asal senador, kundi pag-aaksaya sa resources ng Senado at pag-abuso umano sa pondo ng taong bayan. Hindi rin anila investigasyon ang nais ni Senator De La Rosa, kundi witch hunt laban sa mga kabataan na nagbabantay sa mga programa ng gobyerno. Mas marami ang maaaring mamatay sa sakit sa Gaza kung hindi aayusin muli ang health system dito ayon sa World Health Organization. Samantala, suportado naman ng G7 foreign ministers ang muling pag-extend ng ceasefire sa Gaza. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Eventually, we will see more people dying from disease than we're even seeing from the bombardment if we are not able to put back this health system. Patuloy ang pagkakaroon ng outbreaks ng infectious diseases gaya ng diarrheal at respiratory illness. Ito ay dahil sa living conditions ng mga sibilyan na nadamay sa gera sa Gaza. Ang displaced residents ay walang access sa gamot at basic necessities. Everybody everywhere has dire health needs now because they're starving, because they lack clean water, and they're crowded together, they're in terror, so they've got massive mental health needs. Ayon naman sa Gazan Health Authorities, may 10,000 na ang namamatay sa Palestinian enclave kung saan 40% dito ay mga bata. Simula nang sumiklab ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 7. Samantala, sa isang joint statement, ikinatuwa ng G7 foreign ministers ang pansamantalang tigil putukan sa Gaza at sinuportahan ng muling pagpapalawig nito upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga nangangailangan at maisaayos ang pagpapalabas ng mga biniyag sa Gaza. Anila, lahat ng pagsisikap ay kailangan magawa upang masiguro ang humanitarian support para sa mga sibilyan. Hinimok naman ng mga top diplomats ang pagpapakawala sa mga hostages immediately at unconditionally. Sinuportahan din ng grupo ang Israel sa karapatan nitong ipagtanggol ang kanilang bansa at ang kanilang mga mamamayan. Sa ikalimang araw ng ceasefire sa Gaza, nakapagpalaya muli ng karagdagan 12 hostages ng Hamas at 30 Palestinians na nakapiit sa Israel. Sa kabuuan, 81 na nabihag ng Hamas ang nakabalik sa Israel at 180 Palestinians na ang nakalabas sa kulungan. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang 30-kilometer Blue Line Metro Project sa Dubai, United Arab Emirates matapos itong aprubahan ni UAE Prime Minister at Dubai ruler na Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ang Dubai Metro Blue Line na siyang tutugon sa problema sa trapiko sa lungsod at direktang magdurugtong sa Dubai International Airport. Ito ay kabilang sa Dubai 2040 Urban Master Plan na may layong makamit ang titulong 20-minute city. Ibig sabihin, 80% sa mga essential needs ng mga residente ay maaari nang mapuntahan sa loob lamang ng 20 minuto. Batay sa direktiba ni UAE Prime Minister at Dubai ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, may sasakatuparan na ang 18 billion dirhams o mahigit sa 272 billion pesos na Metro Project. Natagpuan na ang 49 na dinukot na mga hindi pa nakikilalang sospek sa Ayala, Alabang noong October 30. Ngunit ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, hinahanap pa ang mag-ina na kabilang sa mga dinukot na biktima. Ito ang balita ni Leia Ilagan. May dalawang magkapatid na lalaki, pareho silang may asawa. And then yung isang kinidnap, so kinidnap po lahat sila. Yung isa yung secretary, yung primary target. Okay? And then yung isa, yung batang lalaki, anak ng isang target. And then yung inirelease na Pilipino ay mga stay-in nakatulong at saka stay-in na driver. So anak nila yung kasama. Tanging ang
Isang mag-inang Chinese nationals na lamang ang hinahanap ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa siyam na biktima ng pagdukot sa Ayala, Alabang noong October 30. Ayon kay PNP AKG Director, Police Brigadier General Cosme Abrenica, pinakawalan na ng 6 na abductors ang 3 Filipino na pawang mga kasambahay at driver ng Chinese na primary target. Sa 6 na Chinese na nawawala, 2 babae ang natagpuang patay na sa Marilaki Highway, Tanay, Rizal noong November 1. November 6 naman natagpuan ang bangkay ng magkapatid na lalaki sa Infanta, Quezon. Initially, in-identify sila ng witness na sila yung victim. But then of course, in-invite namin dito yung parents from China and then nag-undergo sila sa DNA and then nagkaroon na ng result na sila ang tunay na mga anak base sa DNA. So, confirm na yung 2 lalaki ay yun ang nawawalang kidnap victim base doon sa magulang. And then yung side naman ng 2 babae na nakita ay nag-undergo na din ng DNA and then hinihintay pa natin ang result. Ang mga biktima, wala ani ang tama ng baril o sugat sa katawan na indikasyon na pinahirapan ng mga ito. Sinabi pa ni General Abrenica, maraming negosyo ang lalaking prime target. Ngunit wala ani ang kinalaman ang insidente sa Pogo kidnapping o maging sa traditional kidnapping. Tinitingnan natin ang anggulo na yan. Ano unusual sa inyo para sa kasong ito? Kasi kami kidnap for ransom. So since hindi tumatawag sa family, walang demand ransom, nagiging puzzle sa amin. Kasi nga po kung yung traditional po natin talaga may demand dyan. Wala pong tawag sa family, walang demand ransom. Kaya ito po yung hindi tutulad ng mga cases ng ibang kidnapping na pag na-kidnap may demand kaagad. Base sa investigasyon ng pulisya, nalimas ang laman ng vault ng bahay ng mga biktima. Yes, base sa investigation, sa first responders natin, sinecure naman kaagad at may mga nabuksan na bolt, 6 yung bolt, may bukas na 2, and then may mga missing valuable items. And then last week, nagkaroon tayo ng inventory in the presence of Ayala homeowners, the family of the victim, the representative from Chinese Embassy, of course from representative from Muntinlupa City Police Station and AKG, that includes ang security ng Ayala, Alabang. Nagkaroon po tayo ng inventory, pinabuksan natin ng bolt, and then wala tayong nakita sa loob ng bolts. Pakiusap ng PNP AKG sa mga suspect, huwag nang saktan o patayin ang 11 taong gulang na batang lalaki at ina nito na hindi pa rin natatagpuan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa state of calamity na ang Tagum City, Davao del Norte, bunsod ng dengue outbreak. Ayon sa report ng City Health Office ng Tagum, umabot na sa mahigit 1,000 ang dengue cases sa syudad mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Karamihan sa mga pasyente ay edad 10 pababa. Umakyat na rin sa 9 ang mga nasawi dahil sa sakit na dengue. Isa sa itinuturing na dahilan ng mga otoridad sa pagdami ng kaso ay ang sunod-sunod na pag-ulan sa lugar. Patuloy naman ang pag-iikot ng sanitary inspectors ng Tagum sa bawat barangay nito upang magsagawa ng search and destroy na paraan upang maiwasan ang pagdami ng lamok na pinagmumulan ng sakit na dengue. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga residente nito na mag-ingat at ugaliing maglinis ng kanilang mga bakuran. Ngayong papasok na ang holiday season, nag-ikot ang Department of Trade and Industry sa ilang mga malalaking mall sa Divisoria upang mag-inspeksyon ng mga itinitindang holiday season items. Isang tindahan ang pinuntahan ng DTI kung saan nakumpiska ang mga itinitindang pailaw na walang Philippine Standard o PS markings. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So wala lahat yon. So sa tingin natin meron siyang multiple violation, kaya bibigyan siya ng notice ng FTE, Fair Trade Enforcement Bureau natin sa DTI ng notice of violation.
Nag-inspeksyon kanina ang Department of Trade and Industry sa ilang mga malls sa Divisoria sa Maynila. Isa sa mga pinuntahan ng DTI ang tindahang ito na nagbebenta ng mga pailaw na ginagamit tuwing holiday season. Pero sa pag-iinspeksyon ng mga otoridad, natuklasan na walang proper label ang mga tindang pailaw at wala ring Philippine Standard o PS markings. Ang PS markings ang sticker na inilalagay sa isang produkto na katunayan na dumaan ito sa pagsusuri ng Bureau of Philippine Standards at ligtas itong gamitin ng consumer. Paliwanag ng DTI, masyadong mapanganib ang mga ganitong klase ng pailaw na walang PS markings dahil maaari itong pagmulan ng aksidente. Binabantayan natin yung risk na yung kamukha niya, kung Christmas light na pinag-uusapan, mag-malfunction na alam naman natin sa mga nakaraang pagkakataon, mga nakaraang taon, may mga nare-report na fire ang pinagmulan ni Christmas lights. Yun ang iniiwasan natin. Binigyan ng DTI ng 48 oras ang may-ari ng tindahan upang magpaliwanag hinggil sa natuklasang mga produkto at kung bigo ang mga ito ay sasampahan sila ng formal na reklamo. Kinumpiska na ng mga operatiba ang mga pailaw na walang PS markings. Pero paliwanag naman ng isa sa mga sales lady ng tindahan, hindi na umano for sale at for disposal na ang mga nakitang pailaw ng DTI. Hindi rin naman namin alam yon. Tsaka akala namin okay lahat ng items. Then ngayon, nakita ng amo namin na meron palang ganun. Kasi last 2 years pa po yun na meron daw items na ganun. Then hindi siya binibenta ng amo ko. So binigay siya ng amo ko dun sa kasamahan namin before. Then tinanggal po yun eh. So hindi namin alam at hindi alam ng amo ko na siniksik niya pala dito. Ayon sa DTI, maging mapanuri sa binibili ng mga pailaw o mga dekorasyon ngayong holiday season. Lagi ding ugaliing suriin kung may PS marker at ICC sticker na bibilhin para makatiyak na pasado sa standard ang mga ito. Paalala rin ng DTI para makaiwas sa disgrasya ngayong holiday season. Huwag mag-overload o iwasan na pagdugtong-dugtungin ang mga pailaw. Huwag ring pababayaang nakabukas ito magdamag para hindi pagmula ng sunog. Yung sinasabi po ni ma'am na dugtong-dugtong, we do not recommend it pag sobrang dami. Usually konti lang kasi nga mag-overload. So we make sure na kahit na may PS mark or ICC sticker, we still exercise caution in using the lights. Huwag babasain kasi it's an electrical product. At saka pag nagde-decorate tayo, make sure na malayo sa mga bata. Bagamat karamihan ng tindahan ay compliant o sumusunod sa tuntunin ng DTI batay sa monitoring nila, sa ngayon ay mayroon ng 5 na ang kanilang nai-issuehan ng Notice of Violation. Bukod sa mga tindang pailaw, kasama rin sa mga ininspeksyon kanina ng DTI ang ilang holiday season food items. Sa pag-iikot ng DTI, lumalabas na karamihan naman sa mga grocery store ay nakasusunod sa itinakdang SRP. At may ilan pa ang mas mababa ng 5% sa presyo ng mga produkto. Samantala, nangako naman ang mga manufacturer sa DTI na wala ng taas presyong mararanasan sa mga pangunahing produkto ngayong holiday season hanggang matapos ang taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napanatili ng DNR Warriors at Ombudsman Graftbusters ang malinis na record sa kanilang group sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Season 10 kahapon. Nasa losing streak naman ang Judiciary Magis matapos kapusin kontra NHA Home Masters. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Umakyat sa ikatlong pwesto ng Group A ng UNTV Cup Season 10 Eliminations ang NHA Home Masters. Ito'y matapos nilang tibagin ang Judiciary Magis sa kanilang bakbakan na nagtapos sa score na 89-82. Binuhat ang Home Masters ni Alvin Vitog na kumamada ng 21 points, 15 rebounds at 4 na assist. Nag-ambag naman ang kanilang rookie player na si EJ Elijay ng 17 points at 6 rebounds.
Sa ngayon, meron ng 3 panalo at 1 talo ang NHA, habang may kapwa 2 talo at panalo ang judiciary. Buti na lang lahat ng mga player namin nag-step up. Tapos mas matibay na yung depensa namin itong mga third quarter. Naiwan namin sila. Tapos si Yam, coming up from the injury, medyo nag-perform ng maganda. So, nagawa rin namin yung mga tinrain namin para magawa namin sa larong ito. 2-game losing streak kami. Siguro back to the drawing boards kami. And then, magre-regroup itong team na to. Hindi pinayagan ng DNR Warriors na makaporma ang DFA emissaries para makapasok sa win column. Dinumina ng DNR ang DFA sa final score na 112-88. Mas nanaig ang bangis ng Warriors sa pangunguna ng gentle giant na si Ed Rivera na humakot ng 17 points, 11 boards, 7 dimes at 2 steals. Humataw rin sa opensa si Alfie Grijado na nagrehistro ng 33 points at 7 rebounds. Nanatiling nasa itaas ng Group B ang DNR na walang talo sa 3 laban, habang ang DFA ay 0-4 win-loss record. Maganda yung laro natin at nagpapasalamat ako sa players na nag-respond sila dun sa ating instructions sa kanila to play hard. Kahit regardless kung sino man yung kalaban namin, naghahanda kami, and then yung mga players binibigay nila yung best nila. Hindi masyado na yung game plan namin kasi parating sa loob, medyo nagugulo. So yun nga, niremind ko yung mga boys na dapat kung ano yung game plan namin, kailangan namin mag-stick sa game plan. Hindi mo pwedeng pagdating sa laro, magiging iba yung namin, yung laro namin. Samantala, nananatili pa ring undefeated ang Ombudsman Grapbusters sa Group A matapos magwagi laban sa DOJ Beacons sa score na 97-82. Sumandig ang Grapbusters kina Paz Aldous na may 31 points, 4 rebounds at 3 steals. At si Paul Ladja na may 18 points, 5 rebounds, 11 assists at 4 steals. Makakalaban ng Ombudsman sa linggo ang kapwa nila undefeated sa Group A na GSIS Furies. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sabi ko na nga ba, Wednesday pa lang ngayon eh. Wednesday, shoutout muna tayo sa ating mga kauserong Pinoy na sina Romel Bautista, si Lemnio Sical at si Jody Chavez. Kaya din po kay Romel Bautista, Adelaida Dalan Urbano at Teng Sibayan. Salamat po sa inyong pagtutok sa UNTV. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 14 at 6 na nagsasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.